Kining programaha giatud kaninyo sa Drip and Dip Cafe ug Montefrio Garden Resort. Wala man na siya mga feel sa ato Pwede na sila mataunan ng tubig. nabawa na nga again at this juncture ay usa ka mabungahon og maayong adlaw kanining tanan. Welcome na usab sa lain na pod na edisyon sa ato ang gikahinaman nga kapihan sa Kadangpan Digital Media Forum. O kami gihapon sa kanunay ang inyong ubos nga alagad Kadangpang Carlo Dolier, Tomas Canoy Abansenia Jr. ang kauban ni Director Carlo. Ang atong bisita karon mo si Police Senior Master Sergeant Marjorie M. Siricon ug si Police Master Sergeant Mark Ace Asiro. Sila ang atong bisita karon nga magpahayag kung unsa ang trabaho sa maritime. Kay subad sa una, karon pa ko nakabalo nga naa di ay sila'y kuan naron na ginahimo sa atong kadagatan. So, sir, sa inyo na. yes, unang gabing una sir ug ma'am, maayong buntag at welcome sa ato ang media forum. May buntag, sir, Yes. Sir Carlo and Sir Tomas. Mm-mm. So, ako di ay si Police Senior Master Sergeant Marjorie Siricon from the Davao City Maritime Police Station, Police Community Relations Officer. Kung akong kauban. Today si Police Master Sergeant Acero na assign ko sa Regional Maritime Unit 11 as PCR PNCO. Yes. So before sa tanan sir, gusto lang namo i-acknowledge ang among Director si Police General Lou F. Ibangista, Director sa Maritime Group ug ang among Regional Chief na si Police Colonel Melvin L. Laguros. Yes. Okay, so before ta mangutana, we would like to acknowledge the presence, of course, to Sara Castor, kung siyempre kung naipangutana gikan sa yaha padulong sa atong mga bisita, tagan nato nagpagtagad. Pero unang gabing una, mga sir ug ma'am, kumusta naman ang atong kadagatan karon as far as the maritime police is concerned within the area of jurisdiction nga naa sa inyong part? Kumusta naman po? Sa ako, sir, since na-assign mo ko sa Davao City Maritime Police Station, ang amo ang area of responsibility is within the seawaters and coastal areas of Davao City. So, pagkakaroon, peaceful man ang ato ang kadagatan. Naga-prepare me, naga-conduct with security coverage karon kay naman ta gina-celebrate na to ang araw ng Davao. At the same time natay mga activities in relation to araw ng Davao. Ang una ana katong natay Davao Trade Fair da sa Magsaysay Park, so na may mga tao dira na assign to provide security coverage. Tapos naapod tay karon umaabot na Ironman 70.3. So karong this weekend, that will be this weekend, March 21 and 22. So aside sa Ironman na pagpapadabawen niya, kuan gapon siya, part gapon siya sa Ironman o Iron Kids. So ubay-ubay yun among preparasyon ani, since ang focus sa amo ang security is ang tubig, which is ang pinakalisod na part sa triathlon. No, kay naghanap og mga discussion na nahitabo sa tubig o uban na wala kahuman sa ilahang race, ilahang swimming. So mo nang daghan-daghan jud may karon na mga taga maritime na provide security O assistance. So karon kumusta naman pod as far unsay accomplishment nato as far as katong sa pagbalantay sa atong karagatan within Davao City, o unsay atong mga expectations pod sa atong mga kaigsunan nga gabantay ra pod sa kung manggaling nga naay mga simbakulang nga naay mga dili maayong talimat po. So pagkakaroon, sir, unahon lang sana ko ipa-discuss ang operational accomplishments namo for the whole quarter sa amo ang
with the whole Davao region na lang, no? I-discuss ni sa ko ang kauban si MSG Acero. Yes po. So, may buntag, usab sa tanan. Sir, sa karon sa first quarter, nay laws implemented or focus crimes manggod ang maritime, which is ang maritime group is unique unit na naroon siya focus crime or gina-implement na law. So, ang among focus crimes is about RA 10654 or the local fisheries ordinance or sa fisheries code. Sa first quarter na tay duwa ka accomplishment sa February, and sa local ordinances January 93, sa February 63 o sa March 36, total of 192 accomplishment sa first quarter sa RA 10654. Sa Wildlife Act or sa Republic Act 9147, natay tulo sa January o isa sa March, a total of 4. Sa PD 705 or Forestry Code, kanang sa mga kahoy, sa January is natay isa, sa February natay isa, total of 2. Sa RA 9175 o sa Chainsaw Act, so sa karon wala pa tay na accomplishment regarding aning batas, pero sa other accomplishment na dili mi lead operating unit o lead agency, naga-join pod mi regarding sa firearms law sa Republic Act 10591, sa Republic Act 9165 sa Dangerous Act. Napod ni joint operation sa mga territorial police nato. Nung January 2, February 3 o March 1, total of 6 joint operation. Mo to sir sa first quarter nga accomplishment sa maritime. So, either the both of you can answer this question personally before nga mangutan na si Tomas, no? Pero, the role, unsay role ganit sa tuwang maritime police within the jurisdiction of Davao City, and what is the main purpose of unsay mabulugon or unsay kamay hinungdanon with this kind of ingon nato nga mga programs na nagabantay sa atuang karagatan. Sige sir, ako yung mo answer sa ana ha. Ang PNP Maritime isa siya sa mga National Operational Support Unit na nag-focus sa sa police operations within the coastal areas and sea waters of the Philippines. Since ang Philippines is an archipelagic country, paglibutan ta og various islands of tubig. So mo nang nabuo ang maritime group. So mission namo is naman may mission no. Mission namo. Sige, Ace. The mission of maritime group is to perform all police functions and ensure public safety and internal security over Philippine waters, territorial waters and rivers, including ports of entry and exit, and sustain the protection of the maritime environment. Mo na among mission as a maritime group person. Before kang Tomas nun ang pangutana, I don't know kung sakop ba na katong sa pag ingon natong pagbalantay pod unayan ingon nato nga katong mga manabugay sa mga patog samal within that jurisdiction po. Kanang sa mga ports, part na sa mga. Okay. So kami ang nag-secure jud sa ports kay ingon pa sa ko ang kauban diri ports of entry and exit, since entry and exit na ang dira sa Minipier, sa Muarp, sa May West, naapod mi dira sa naapod mi sa Davao Fish Port, sa DICT dito sa Panabo, o sa mga tanang major ports diri sa Davao region naapod mi na-assign. Pero kung maingon ta og pwede na ba niya siya makalarga ang barko,
dili na naamua. Oo. Okay. Kana manggong pag-abot sa number of passengers kung gasunod sila sa sa manifest, it's the job of the Philippine Coast Guard to determine yapon kung pwede ba mulayag o dili ang isa ka vessel. Kami kutob rami sa security. Unless kung naayan na namatikdan nga na ay mga dili angay ipasulod, mga deadly weapons, illegal drugs, kontrabando. Yeah, actually na intercept Opo. na recent gahapon lang dito isang adlaw Sunday. dito Sunday sa May West Wharf dito sa Island Garden City of Samal while nag-inspect of baggage ang personnel dito. So nahulog na candy dito, nakita na marijuana dito. So ang sigarilyo gialisdan niya og dahon sa marijuana ang sulod, no, kita man na to. Tapos naay sachet dito sa marijuana. So nakasulod sa transparent na plastic. Yan ay foil pod na nakitaan. So mo na ka importante ang presensya o ang presensya sa PNP Maritime Group sa ato ang ports of entry and exit kay kami mismo ang nag-inspect og baggages og vehicle. So if there are any unusualities or kanang mga ginaingon nato na mga illegal na mga ginabuhat, kami mismo ang mo apprehend at the same time kami ang mo file og case. Tomas? Ma'am, sir, pila na katuig ang maritime? Kaya sa akong pagkaibalog, karon pa ko nagkakuan ng maritime dahil na trabaho diya sa kuan. Kaya karon maguguli na ka-experience nga naadoy maritime dahil katong pag-guest lang last week nga nakuha na dahil kuan ng maritime. So, moto, pila na katuig ang maritime kuan mo? Maritime groups ninyo, si tawagan na. Maritime Police, talo sa pa yan establish. Taw-taw na ba? Ang PNP Maritime Group manggod na-establish na siya, di ba, ng Philippine Constabulary? Sa una. Sa una. PC, tapos na-divide siya from the Philippine Constabulary na atay sa Army na Navy and na sila Marines. So, nagbuhat po counterpart for the coastal waters sa pangtubig na police. So, mo nang na panganak ang sa una, tawagan na is Maritime Command. Maritime Command. 1990 na siya. 1990 siya na buo. Maritime Command. And then, from 1990 to 1992 nagkaroon ng Maritime Office dire sa Davao kay katong mga unang personnel namo nag-adto sila sa every region sa Philippines para mangita og lugar kung asa mag-establish og PNP Maritime Office. So from Maritime Command himo na siya PNP Maritime Group. So mo na karon ang tawag sa amo ang grupo. So ang inyong mga gina-allow mo palatan mo yung mga madakpan na kanang mga illegal nga ipasulod sa siyudad sa Davao, ma-intercept ninyo kung musulod sila kay kamo ang mag-inspeksyon basta na sa kadagatan. How about ka na mga ipang-it sa bitaw sa dagat ng mga illegal tapos sugatong sa laing kuan, appeal po na sa inyong trabaho. Appeal gyapon sa sir. So ang mga pamaagi para ma-intercept namo mga ingana nga mga activities is nagi cooperation ang Maritime Group is kinatawag namo nga seaborne operation. Kanang makita ninyo usahay kanang sa mga dagat nato nga nahimutuyok nga mga visit watercraft namo to conduct seaborne operation para ma-intercept ang kanang mga activity or to igubon ang opportunity sa ubang mga illegalista nga magbuhat og dili tama sa atong dagat. So appeal sa inyo. So kung naamoy mga madakpan nga paninagpo na nga mga pasulod nga kuan. So pag na-intercept ninyo, iton over ba niyo dinhi sa atong pananglit DCPO or sa atong nga police nga kuan o kamo mismo ang mag-apprehend din kamo tanan. O napamoy iton over pananglit diri sa DCPO, pananglit sa city director, kay kamo nasakop man mo diri sa city. So ana ba gyapon ang sistema kung namoy mga ma-intercept iton over ninyo, then
kamo ang nakadako, so o kamo na mismo ang mag-file kaso sa kanang mga nadakan. Kung niya na, sir, kung na may madakpan dira sa kadagatan, sir, kami mismo ang ga-file o case. Kaya amo gunang jurisdiction. So, everything na madakpan within the waters o sea waters of Davao Region, Davao City, and the coastal areas of Davao City, amo na siyang jurisdiction. Actually, nagay nakabutang dito in other police functions. So, in other, kung naapay laing violations dira kanang mga dira sa coastal areas, na yung mga robbery, na yung mga tawag na to ana na illegal drugs o RA 9165, amuag gyapon na. So dili na namo gina-turn over kay police man, parehas ra may police. So now may investigatory powers same as them, no, dara sa DCPO. So dili mi pwede na mag-turn over sa ilaha. No, kay amuan na siyang trabaho. Kamo ang Kami ang nakatoka dira sa mo na siya. So, di na pare sa uban nga naimadakpan, turn over sa kapulisan, para mag-checkpoint, ang army, turn over Manila. Turn over nila sir, kay turn over wala nila man sa sila. Police power. Wala sila police power, wala sila investigatory power, and they are not trained, manggod sir, to file cases. Unlike us, na nag-undergo jud may own training ana. Right. Naipangutana si Sarah Castor. Ang gusto ko is, dapat tayo nagdakpan na legal issue Ma'am, based sa atong stats or sa atong accomplishment within the first quarter of 2026, natay nadakpan na illegal fishing from January to March na 192 ka accomplishment sa maritime group within Davao region. Pero kining 192 ma'am, ano ni siya, violations of local ordinance. Local ordinance. Kay naman tayo national law, which is RA 10654 or the Fisheries Code of the Philippines. So when it comes to the national law or the Fisheries Code of the Philippines, namin duha ka accomplishment. No, a usual violation is 86B kanang mga nga kanang unregistered bangka o unauthorized fishing or fine mesh net mo na mong kuan or fishing in marine protected areas kay bawal man na, no. Tapos kining 192, every city and municipalities of the Davao region na sila ordinance, fishery ordinance. Kay mandated man na sa ato ang BFAR no na naay fishery ordinance, especially diri sa Davao region kay naamantas ka ng ginatawag nato na daghan kayo o isda na dakpan, saya na term ana nila kanang fishing grounds, no, naatay fishing grounds diri. So mas stricto ang pag-implement jud sa tong local ordinance. Ma'am, so far wala ba yung mga nagsamok-samok pod na mga nasaag nga mga bangka or kumbaga sa salitang kanto mga pirata nga muanha kung naay mga mag-disrupt sa ato ang kadagatan? Kana manggong piracy na giniingon or poaching, usually mahitabo na siya sa international waters. Okay. Na-assign mi sa una sa Palawan, and na-assign ba tawi-tawi guys? Sa Balabak. Balabak. Which is the last portion sa mapa sa Palawan. Yung buntot niya is kuan maguna tapad niya ana is Malaysia. So dati na-assign ko ito way back 2016. Na may accomplishment na naka-rescue mi og trafficking in person na upat ka buok. So ang na-rescue namo is taga diri pa jud sa Pinapawan. Among na-rescue nga gisultihan namo sila nga katong kaistorya nila nga tao na nag-offer sa ila og trabaho sa Malaysia. So wala sila ipapilis, ang gibuhat nila mag-backdoor sila. Pero among gikuan sa ila nga kabalo ba mo unsa ang inyong time camp? Pag-abot
sa Malaysia kay wala man papilis. Wala ta kabalo, buhaton mo dito 6 slave o isa pa ba? Mo tong gi-remind na mo sila nga instead nga magfactor mo, makagi mo sa tama nga proseso ng trabaho. So far, I don't know kung sakop pa na sa inyo katong mga tao nga pasahero nga intoxicated sa alcohol, pagdaong pasulod sa from the point sa Samal padulong diri sa Davao. Na ba? Actually, na case dara na kanang pasahero na hubog, no? Mangayo lang tabang sa mga. Ang nagasakay man gud sa atong vessel is Coast Guard. Dili man gud may nagasakay, wala may sea marshal diri. Opo. Pag during sa sakay ana, ang Coast Guard yun mo ang mga crew sa bangka, unahon yun nila og ingon sa Coast Guard, since ang Coast Guard ang nakasakay sila ha. Opo. But pag sakay pa lang daan, kung i-report nila sa mua, pwede ra pud na mo kanang mastoryahan ang gud na mo. Kinana po mga incident panggudpod na duol sa muang crew. Hubog ang sakay niya, basi mo ambak. So, pwede rin na lang sa ka, ay na lang sa sakay, kay basi mo ambak ka, delikado mo. Nga na. Regarding dito sa rampat, smuggling na cigarettes. Nahaba mo yung nadakpan. Daghan mig na dakpan sa una, no, last year, regarding sa smuggled cigarettes. Pero ang sa amo amang good, amo ang mga nadakpan dili kayo anak kadaghan, mas daghan ang sa kanang Philippine Navy. Ana sila ha kay sugaton man lang ko sa dagat. No, kaya mas dako man ilang vessel. Pero namin nadakpan sa ubay-ubay pod. Kailang dili mi ka file atong katong kailangan man good kung mag-operate mi o smuggling no kauban na mo ang customs. It is mao na jud na siya ang ang SOP. Naay customs kauban. So Ngayon mo clearance. ngayon mi og clear kauban jud naman sa clearance. So, every operation kauban naman sa joint forces. Karon since medyo trabahoso mo na siya kung mag-intercept ka upuan kay kana sila ang smuggling ng good ang nagpalikod pud sila mamugat pud ng mga tao. So syempre kabalo naman tano dili mo sila basta-basta mo na sila guts nagsulod sa tuwa kung wala pa nagpaluyo sila ng tao. So kuha na siya kanang grabe ang intelligence gathering na before mi mo kuan operate kay ano pud ang mga tropa kung pataka pud mo pud. So dagan-dagan ubay-ubay na pud mga millions na pud amo ang na worth of cigarettes for wala lang may data magud karon for the year last year gud may daghang dakpan wala may data karon maghatag na may data sa inyo okay wala magud diri first quarter of 2026 lang ni last year magud may daghang dakop karon wala kay kuan kanang nag-focus mi dito sa laing sa laing violations. Tapos karon kay more on violation of RA 10643 or graphic health warning amo ang mga nadakpan. Kay kanang managong maninda dira sa kuan sa bangketa na walay graphic health warning. Kasagaran walay graphic health warning kay kana bang mga smuggled cigarettes. Kay dili sila regulated sa tobacco sa DTI. So mo na amo ang ginatakop. Nami recent na accomplishment December. So dito sa Samal ka ng mga tindahan na nagabaligya o smuggled cigarette. Mo ito smuggled ka balo mo ta na smuggled. Pero among ma-file lang is kanang graphic health warning kay moingon man gud ta og smuggled naman gud sila certain amount sa nadakop nimo para makaingon sila og ning ato mo gud ang violation. Paras pud sa bagong law karon no economic sabotage dapat dinagko imuhang dakop. May requirement requirement so na ma-meet dapat. no the elements of the crime niya kami so maningkamot pud mi na among badakpan niya pud pati pud masayang among effort among resources kay di pud basta-basta ba yung operate gastos pud ba Kalas po na kinabuhi, pananglit man. Correct. Kung na yung sukol. oo kay mga dagko baya na sila no kung naa na sila wata kabalo na sila firearms
So regarding anang mga anong sigarilyo, sa about sa bugas, klaro din yung bugas na napod mo yung mga nadakpan. Dili tayo, kita mo sa naging tuig kaning first quarter ninyo. Nana mo yung nga intercept regarding sa bugas. So, economic sabotage po nila pa, di ba? Kaya siyempre, Sa karon sir, wala pa mi nakakuha na ng accomplishment regarding sa bugas. Wala pa. sigarilyo pa lang. Sigara. Sigarilyo, ang bugas, sir, na ano na mo sa Cebu. Last year, Last na year. Munto to Maritime, kuha to Maritime with our agriculture at atong kauban sa operation. Sa Cebu to siya. Cebu. Hindi sa ato sa Davao City, wala pa. Wala pa sir. Wala pa sa karon. Hadlok siguro sila. Hadlok sila. Hadlok siguro sila, sir. Di mahal na lang gani ang bugas. Mga paglabad. But anyway, kani line pa, I don't know kung namin na-report na insidente na pasahero kung na-caught off guard or nasakpan within the violation sa RA 11313. Ito mo na di man nato malikay nga namanggoy mag-chancing sa while going inside katong mga pasahero pasulod na wala na matikod. So, na ba yan, kaso nga na? Sa ako ang experience dira, sir, na ato siya way back 2023 at 2024. Ni ato sa opisina na mo kay nagreklamo o kuan sexual harassment. So dili jud siya dili jud siya katong Safe Spaces Act. Hindi pa. Kay warag wala pa man ata na implement ang Safe Spaces Act ato na time. Opo. So sexual harassment ang gi-file ni baba siya og unjust fixation based sa kuan evaluation sa fiscal of sport. So mo to siya. Actually kuan to kanang tourist passenger to siya. Nato sa mga office from Samal nya ang crew sa tourist passenger na vessel ang gi-filean. Nagkuan mo to siya, nag-prosper man ang case kay na panisyan to tong crew. Pero unjust vexation lang to. Gamay, ubos. Gamay lang siya. Gamay kay kaso. Gamay lang siya na kaso. Pero at least, justice has been served. Sa, nagreklamo sa mo na importante. Ang penalty ang just fixation. So, kasi barat mo hara. Yeah. Mar 100 pesos. Kaya mura ragog karon kung gisungog ko nimo, kung gisungog ko nimo, pwede ko mo file sa mo. Kung wala ko giganahan, kung naanoy ko, o ana sa imong sungog sa kuha, pwede ko mo file og unjust fixation. Just fixation. Ana na siya kasimple na violation. Just fixation. Likay-likay ng tano kay kasi maigot tas widen ning ano. Ma'am og sir, I think doon na ba'y piece of advice anang sa tuwang mga pasahero nga mudaong from Samal to Davao to syempre nga musulod para gyapon ta sa balaod even though kabalo ko nga lahi man gud ang jurisdiction between Samal and Davao pero kung sa ano piece of advice o pahimang nukot sa atong mga pasahero from point A to point B. Ma'am og sir. So, ang among advice lang sa tanang mga passengers nga moadto og Samal, Mulaag. So, iwasan nato ang mga butang. For example, magdala og alak or limnon, which is bawal man jud. Magbiyahe og na dili na kainom kay as sponsor tong restaurant karon lang nga na yung mga tendency jud hindi jud maiwasan nga na jud mo reklamo about sa mga sa ilimnon sa mga hipo-hipo mora sa pag Base na ikadugang si Ma'am Saricon. Ang sa mo lang po, since murag rampant ang illegal drugs karon no. Grabe po amo ang campaign against illegal drugs sa mga choy-choy dira sa party dira sa Samal. Man jud na kay ingon pa nila lahi ra jud pag nakakumar ka atong MJ. Party drugs MJ. So lang nako na ayaw jud na ninyo sugdi, ayaw mo pagdala sa Samal.
O ayaw po nyo sugdi, kay makadaot na siya, no? Mo na ingon nila ta, yes to sports, no to drugs. Mo na sa inyong pag-eskwela. Mo na yung makatabang sa inyo. Second, sa mga illegal, sa mga violators of the fisheries code in the Philippines. Pahimangno na mo tanan na magpa-register sa kay naman may fishing vessel caravan. Ang PNP Maritime Group mo ay nag-lead pod ng fishing vessel caravan. So mo issue mi og fishing vessel clearance sa mga fishing bangka na 3 gross tonnage and below. So dapat magpa-register sila sa AMUA para dili na mo sila madakpan kay mao maguning daghan ni datakpan aning local fishery ordinance kay kining wala ni sila permit para mangisda. O pati fisher folks o katong mangisda. So ang bangka i-register pati ang fisher folks group i-register po. So 100 man ang payment ata karon anang registration sa fishing bangka kay para sa mga mungod para ma-monitor pud na mo kung ang makina na ginagamit nila was used in any illegal activities. Kay gina-stencil pud na mo. Stencil na namo ilahang mga NG. Serial number silang NG. Nora to. Kung ano yung pinakalisod po, no, ilabi na sa karagatan kay mapelt man po na itong nakataas na po na ng presyo sa lana kay isudra po ng ilang panginabuhian po. Pero ulahi lang na ako na pangutan na before tam mag-end, no? Pero syempre, I don't know kung naabay ginahimo ninyo na CSR, Community Service Relations within your jurisdiction or kung naabay pakigalayon, kung naay caravan drive or giving back nga to sa komunidad. Kini mo ang section, sir, is kini among section kung asa mi nabilong duha community relations. Mao na ang civil relations na version sa army. So, ang ginabuhat na mo diri is more on information dissemination. Information education campaign mo na amo ang prayo. So, mo nang nag-add sa schools para mag-lecture, community engagement, mag-lecture, mag-conduct ng pulong-pulong, especially anang RA 11313 o Safe Spaces Act kay which is dili naman ko nato siya mapansin kay medyo gamay ra siya nabutang sa ubang tao kay wala ginadaan lang nato sa joke, but kana day ato ang simple na joke o kanang mga manitsit ta, it's a violation of the Safe Spaces Act. And then naapoy mga cases pod na sexual harassment ni ana nagsumbong sa mga estudyante. That's why nag-adto jud mi sa school, sa community to engage with them so that they will not be afraid to report any violations of their rights. No, which is mo nang sulod mi as police officers para matabangan sila, para ma-serve ang justice sa ilaha. And then aside ana pod sa AMUA, nag-coordinate me with the local government units sa Davao City and the Island Garden City of Samal. So, man na amo ang jurisdiction sa Davao region po with the other municipalities and cities, LGUs of the Davao region. Nag-coordinate me kay in partnership man dyan na ang PNP with the LGU. Kay one man dyan may na ang amo ang funds, amo kuan is not enough for us ato ang operational kuan na mo. So, we need really the help of the LGU for that. Coordinate with the LGU sa tanan nila activities sa upang Sir, ma'am, pila mo kabuok po sa mga maritime police? Pila batalyon ba mo? Through company? O pila mo kabuok sa inyong tropa sa maritime? Para enough siya na maka-serve sa katawhan sa ating karagatan. As of now, sir, actually, kulang din mi sa strength kung i-base siya sa Pilipinas. Para karon diri sa Davao City, kulang ni sa tao diri sa Davao City kay dapat pa man may mga other offices diri sa Davao region. Napa may office diri sa Dilsor, sa Davao Norte o sa Davao Oriental. So ang strength jud namo karon supposedly is naka 180 dapat diri sa Davao. Pero ang among strength karon is 136 or 38 lang mi. Kabuok sa area nga nganlan mo. Sa area na nga. Sa pangalan ni mga area,
130 ang buok. So, So, kulang kayo. dapat manggod sa amo ang sa organization sa PNP ang maritime group ang nakabutang manggod sa among strength punta is 4,800 supposedly, pero karon kami nasa 3,600 kapin kami, so kung depleted yun among strength. So, murag lisangko na ta sa atuang pagpanapos ning atong programa, pero syempre tagaan na to naghigayon sa ilang mensaheng pagpanapos gikan sa atuang tinubdan. Of course, unahon sa nato si Mama Sericon, imo nang closing remarks. Before the amo lang ay kanami recruitment manggod karon Yes po. sa maritime. So sa mga willing o sa mga gusto mahimog maritime police sama ka namo, no, na isa ka operational national operational support unit sa sa PNP, sa Philippine National Police. Kami kay amo ang training mo sa tubig jud, kami cooper course, WASAR, Water Search and Rescue, Police Scuba course, muna mong mga trainings, ang underwater investigation course. Kana siya amo ang special training kay naman may waterborne school sa Mabini, Batangas or sa Palawan. Dira ginakandak na among mga training. So sa mga gusto og magpadagat, no, please join the PNP Maritime Group. Sa getong further information nato isa ato ang recruitment. Ang recruitment sa PNP Maritime di ay baya ko na siya online. So dili mi mag-cater diri sa among office sa region is madidirekta sa Kwanser sa Manila. Kay ang recruitment manggod karon nga panahon is na siya intended office or unit na sila na ang mo cater of recruitment. Dati manggod sa time namo sa akong classmate diri mi nag-apply sa Davao. Regionalize among application. So, karon ang application is centralized. Manila ito ng Camp Krabi. So, ang recruitment, mga pila ka buo, ang inyong gikinahanglan kung naa may ma-recruit, pila ka buo ang ginakikinahanglan. Karon sir, gitagaan mi sa quota is 104 lang. 104 ka buo. Ang requirements ba sa pag-apply sa Maritime Police o sa police mismo, pareha ba o lahi ang requirement sa Maritime Police o kanin sa police na pagka-police? Same lang sir. Same lang. Same requirement. So, depende na siya kung asa ka. Yes sir. Napod na sa online sir sa I think PNP Oras ata na mamili ka ang unit kung asa ka ma-apply. Okay, well, ang start sa recruitment is March 29 ba? 2 to 29. March 29 ang start sa recruitment, then online na ninyo buhaton. You can follow the page of the PNP Recruitment Service Section, RSS. PRSS, PNP Recruitment Selection Section. Selection Service. So, follow their Facebook page. You can also follow our page, the Regional Maritime Unit 11, muna sa amuang buong region. And then Davao City Maritime, and our Facebook page also, Davao City MARPSTA o Davao City Police Police Station, na adira makita ninyo announcements regarding sa recruitment and mga pahimangno regarding sa mga kanang ginaingon nato na safety tips, security tips, dira po ninyo mabasa mga updates po. So sa age, walay limit o may limit ang age from kung saan edad magsulod o ang hantod sa asa sa taman nga edad? 21 years old to 31? 21 to 27? 21 to 30. 30. So, siya ang qualified na magsulod. Basta pag take out nimo 30 years old pa, okay pa. Hindi ang bulang pass. Okay pa, mag 31 na ka. Di na. Kailangan og kwan Age waiver. From waiver. From Napolcom. Single. Naanay requirements ang Napolcom magod for the issuance of waiver, so they can visit Napolcom for that. Kung tanaw nila na purag mo sobra man jud ko ani unya, pero qualified man ko daghan kong trainings. Kay ang exemption man gud na is daghan ka o special skills.
para isyuhan kanilang age waiver. Wala siya. Okay. So, nadala na gyud ng closing remarks kay Sir Acero. Kaya, giunan na to. Ladies first na sa Ma'am Sarina. That's the golden rule. Ladies first. Alright. Pero, pero kani, kay ang recruitment, naigo sa Bendita sa Lukay, March 29. Oo. Pero pwede na. Taga na ito naghigayon nga kung winning mo, pero masay na gyud mo sa Manila. Dili kung kay siyempre recruitment naman. And with that, sa nining higayon, salamat kayo sa panahon. Ma'am Saricon and Sir Acero for your time, sharing your data with us, and I hope na dili kini ang ulahi kay basin sunod si Ma'am Arsen na po na nga mong guest po hon. Kay karon busy raman gyud siya sa iyahang mga aktibidades sa karagatan. Anyway, so before ta hinapos ning atong program, pasalamatan sa nato ang venue, mao ang Drip and Dip Cafe. Syempre, pirmi namo na ginagamit na kung naay bisita. Nahimutang kini atbang sa Cecil's Snack House sa Anda Corner, Inigo Street, Davao City. And this is highly recommended kay syempre mas better nga kami magsayo gyud mi diri para lang naay higayon nga maka-share o ganun. Very cozy, nindot ang ambience, quiet, o nindot na lugar. So, recommended na ni siya para sa ako o para po matry ninyo sa mga estudyante or kung na may pahimutang nga meeting, pwede man po. Pero mas better kung aning nga tong kapihan ginagamit na nato matag buntag kay syempre pag-apply ningaw pa kay di nahimutang ato ang mga diskusyon. O Tomas, naaba kay gusto itimbaya? Wala na ko itimbaya. Natapos na ba ang atong programa? Na humanata sa ato ang program. O salamat po sa ato ang kaubanan na nakapangutan na rapod si Sarah Castor. Di lang na ko i-mention usang branding sa media pero hapit na ang ato ang kay basin maun siya mi. O din hinatapos ang ato ang line-up na edisyon sa ato ang kapihan sa Kadangpan, ng Kadangpan Digital Media Forum, hangtod sunod gayon sa nayong panghisgutanan nga di nako ikaw kitang tanan na dunay dakong kalambigitan sa mga wala kaabot niining ato ang episode karon. Mamahim nino niyong balikan, pwede naman na i-replay sa Facebook o YouTube, i-search lang ang kapihan sa Kadangpan o Kadangpan Digital nga masibya unyang gabi. Napoy mga replay, pero di na lang ko isgot kung unsang adlaw may mag-replay. Ug kami gihapon sa kanunay ang inyong mga moderator, Kadangpan Carlo Dolier, Kadangpan Tomas Canoy Evansenia Jr. I-replay na mo rin alas 9. So, i-type lang para inyo makita. Sa Kadangpan Digital, sa makausab, or sa kapihan sa Kadangpan. Daghang salamat ug maayong adlaw kaniyong tanan ug amping permente. Kining programaha giatud kaninyo sa Drip and Dip Cafe ug Montefrio Garden Resort.